Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa pagsama sa akin ngayong umaga upang pagbubulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon na magbigay sa atin ng kalakasan at encouragement. Ang salita ng Diyos na pag-uusapan natin ngayon ay ang pamagat po o title ng ating morning devotion ngayong umaga, bigyan ninyo ako ng asin. At ang text po natin ay mababasa sa 2 Kings chapter 2 verse 20. It says, "Bring me a new bowl," he said, "and put salt in it." So they brought it to him. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli o Diyos, naririto kami sa iyong harapan upang ikaw o Diyos ay sambahin, papurihan sa magandang umaga na iyong ibinigay ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin kahapon. Nagbunta kami sa 75th anniversary ng United Church of Christ doon sa Baguio. Iniingatan mo kami sa aming pagbabiyahe. Salamat, Panginoon, sa aming mga piloto na napakabilis magmaniho, pero sa tulong mo, sa guide mo, Panginoon, kami ay nakarating ng malahati dito sa Cavite. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kalakasan sa araw-araw ng aming buhay. Panginoong Hesus, patuloy naming itinitaas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos. Pagalingin mo po sila sa mga karamdamang kanilang taglay. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdamang iyon. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin naghanap buhay sa mga lansangan, katulad ng mga nagwawalis, Panginoon, naglilinis ng lansangan. Lord, ingatan niyo po sila na hindi sila mapapahamak, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang mga traffic enforcer. Patuloy mo silang ingatan, ilayo sa kapahamakan, ilayo sa mga pagsubok, sa mga tukso na nakapaligid sa kanila, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga doktor na ginamit mong instrumento upang mapagaling ang iyong mga anak na may karamdaman. Lord, patuloy mo silang bigyan ng karunungan upang ang mga karamdaman ng iyong mga anak ay patuloy na pinapagaling. Maraming salamat, O Diyos, sa karunungan ipinagkaloob mo sa mga doktor. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kasundaluhan, kapulisan, na sila ay nagbabantay ng aming bansa upang kami, O Diyos, ay patuloy na makatulog ng mahimbing na wala pong anumang mga untoward incident sa aming kapaligiran. Maraming salamat po. Ingatan mo po ang mga kasandaluhan at kapulisan, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy rin na sa kanilang kapaligiran, Panginoon. Lord, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga guro na patuloy na nagtuturo sa mga kabataan upang mahubog sila ng magandang asal para sa kanilang kinabukasan. Lord, tulungan mo sila na hindi sila matukso, hindi sila magkaroon ng problema sa kanilang mga estudyante. Gayon din po ang mga estudyante na nagsisipagtapos sa kanilang pag-aaral sa senior high, sa junior high school at sa kolehiyo. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na karunungan ay pinagkaloob mo sa kanila. Naway magamit nila itong karunungan, Panginoon, para sa ipagpupuri ng iyong pangalan dito sa lupa. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad.
Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po, O Diyos, at ang lahat ng ito ay aming ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Sinabihan sila ni Elisa na ikuha siya ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin. Kung iisipin natin, anong magagawa ng mangkok na may asin para linisin ang tubig? Maaring malinis ng asin ang isang bowl of water, pero hindi ang napakalaking bukal ng tubig, mga kaibigan. In reality, wala talagang magagawa ang isang mangkok ng asin para linisin ang isang bukal. Dahil ang bowl of salt is a symbolism. Diba? May gustong sabihin sa atin ng Diyos habang kumikilos siya sa mga oras na iyon. Humingi si Elisa ng dalawang bagay. Una, yung new bowl o bagong mangkok. At ang pangalawa, yung asin o salt. Ang mangkok ay kailangang bago dahil gagawa ng bago ang Diyos. Ni-represent din nito kung paano tayo binago ng Diyos. Kung maalala natin, hindi lang basta naglilinis ang Diyos ng lumang bagay. Pinapalitan niya ito ng bago. Ganito po nangyari noong tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay. Sabi nga, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pag sinabing bago ba, mga kaibigan, hindi lang nilinis na version ng luma. Kasi, pag nilinis mo ang luma pa din yun, di ba? Luma pa din yun. Pero, ginawa sa atin ng Diyos, mga kaibigan. Tayo, naging brand new. Naging brand new tayo. Kaya hindi lang basta nilinis ng Diyos ang bukal sa Jericho. Pinalitan niya ang nakakalasong tubig na bago, malinis at purong tubig. Kaya't kailangang bago ang mangkok. Ano naman ang ibig sabihin ng asin, mga kaibigan? Ang asin nagpupurify at nagpreserve. At nangyari nga iyon sa bukal ng tubig sa Jericho na hanggang sa present time na natiling malinis at dalisay. Napakagandang story, no? Kung paanong na-confirm ni God ang pagiging prophet ni Elisa. Ngunit ano ba ang sinasabi ng Diyos sa atin sa mga binasa natin? Excuse me po. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa tubig at asin. The message is about newness, purity, and preservation. Nabasa natin kanina na ang lahat ng bagay ay ginawang bago ng Diyos. Through Christ, no? Nung tayo ay binago na ng Diyos, mga kaibigan, tayo ay nagtagumpay na sa mga bagay na umaalipin sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, ay laging mapuno ng Holy Spirit. No? Mapuno ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay katulad ng asin na nagre-renew at nag-purify sa tubig. At katulad ng tubig sa Jericho, na pagkatapos linisin, ay magagamit na muli. Muli tayong gagamitin ng Diyos, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. No? Muli tayong gagamitin ng Diyos. Kung tayo man ay dati ay makasalanan, hindi natin tinanggap ni si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Nung tayo ay nilinis na ni Kristo, mga kaibigan, nilinis tayo ni Kristo. Ginawa niya tayong bagong-bago.
para tayo ay gamitin ng Diyos sa mundong ito. Sa anong paraan tayo gagamitin ng Diyos? Upang maipahayag ang kanyang mga salita sa buong mundo. Dahil malapit na ang panahon, mga kaibigan, ng kanyang pagbabalik. Kailangang maging handa tayo sa ating mga buhay, no? Sa ating spiritual na buhay. Ipalaganap ang salita ng Diyos upang sila din, mga kaibigan, ay maligtas. Kung ikaw, kaibigan, ay ligtas na, i-share mo naman ito sa iba upang sila din ay maligtas sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At may isa pang bagay tungkol sa asin. Sinabi ni Jesus sa Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Diba? Dapat, mga kaibigan, na ating paliwanagin ang ilaw. Ano ba yung ilaw na sinasabi dito, mga kaibigan? Ang ilaw na sinasabi dito ay makikita sa ating buhay na tayo ay mga anak ng Diyos. Ano po ba ang nasa ating buhay? Siyempre, kailangan nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa kanyang pamantayan. Ano po yung pamantayan? Marami pong mga pamantayan na dapat nating sundin ang Diyos. Paliwanagin ang ating buhay dito sa lupa. Ikaw ba, kaibigan, nakitaan ka ba ng liwanag sa iyong mga kaibigan o sa iyong kapitbahay? Baka naman, pag uwi mo sa bahay, nagwawala ka. Kaibigan, hindi. Dapat makita ang liwanag sa iyong buhay. Ang iyong karakter, kaibigan, dapat makita sa iyong komunidad upang sila din ay ganun din ang kanilang gagawin. Tanggapin nila si Kristo, gawin sila ng bago ni Kristo upang sila, mga kaibigan, ay magamit din ng Panginoon dito sa kanyang ubasan dito sa lupa. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan sa magandang umaga. Totoo nga po, Panginoon, na kami ay asin at ilaw. Ang asin, Panginoon, kapag nawala ng alat, ito po ay itinatapon na lamang. Pero kapag ito ay may alat, nakakapagbigay ng lasa sa aming mga kinakain, ito po ay pinipreserve, Panginoon. Hindi ito nawawala. At gayon din kami, O Diyos, sana kami ganon din. Ang aming buhay ay parang asin na nakikita sa aming mga komunidad upang sila, O Diyos, ay ma-preserve rin sa iyong harapan. Gayon din ang ilaw na kami ay gaming ilaw mo, Panginoon, sa buong mundo upang kami, O Diyos, ay magliwanag sa mga taong nadidimlan sa iyong mga salita upang sila, O Diyos, ay magkaroon din ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon Jesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kami o mapakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin, Panginoon, ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa umagang ito ng iyong mga salita. Ingatan niyo po sila, Panginoon, anuman ang kanyang gagawin, anuman ang kanyang hahawakan, pagpalain mo po sila, O Diyos. Ngayon, ang Panginoon din, ang kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen at amen.